Breaking news, presidente ng Russia na si Vladimir Putin umiksena na rin sa gulo na nangyayari sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. Pinuri pa ni President Putin ang pamamaraan na pag-atake na ginagawa ng Amerika at ng Israel sa Iran. Pero magkaibigan itong Russia at Iran. Sa pagkakataong ito, tuluyan na bang iniwan ng Russia ang Iran? Nagtraidor na nga ba ang Russia? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 11, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa giyera na nangyayari sa Middle East o sa Iran sa pagitan ng Amerika, Israel. Sa pagkakataong ito mga kaibigan ay mapapasama sa ating pag-uusapan si Vladimir Putin na presidente ng Iran. Alam ng buong mundo na si Vladimir Putin malawak din ang network nito. Pinag-uusapan din ito sa Middle East. Marami din itong koneksyon sapagkat itinuturing ng maraming mga bansa na ang pagkakaroon ng maraming hawak na bansa ay isa itong strategic foothold, lalo na kung ang pag-uusapan ay ekonomiya at national security. Pero nang magkaroon ng giyera sa Syria, tila nalagasan ng kamay ang Russia sapagkat ang Syria noong hindi pa napapabagsak ang rehimeng Bashar al-Assad, hawak ito ng Russia. Katunayan, kalaban din ito ng Amerika at ng Israel. Maraming mga pag-ataking ginawa ang Israel sa loob ng Syria na siya namang suportado ng Russia noong hindi pa si Ahmed al-Sharaa ang presidente nito. Pero nang mapabagsak ang Bashar al-Assad regime at pinalitan ito ni Ahmed al-Sharaa na siya namang alyado ngayon ng Saudi Arabia at ng United States of America at ng Israel, tila nawala sa ere si Vladimir Putin. Kumbaga, talo dito si Vladimir Putin. Isa pa mga kaibigan, marahil ay narinig mo na kung ano ang nangyari kay Nicolas Maduro na presidente ng Venezuela. Hawak din ito ng Russia. Sinusuportahan ni Vladimir Putin si Nicolas Maduro. Isa rin itong napakahalaga para sa negosyo ng oil ng Russia maging ng national security. Nang magbanta si President Donald Trump na lulusubin nito ang Venezuela, maraming pagkakataon na nagbitaw ng pahayag si Vladimir Putin at tahasang sinabi nito na isang napakalaking pagkakamali ang gagawing pag-atake ng Amerika sa Venezuela. Pero hindi nakinig si Donald Trump. Nagsagawa ito ng pag-atake sa Venezuela at nakuha nga itong si Nicolas Maduro at kasalukuyan nakadetine ito ngayon doon sa United States of America. Pero ang Russia walang nagawa. Ibig sabihin mga kaibigan, talo na naman dito ang Russia. At katunayan, ang papalit ngayon sa Venezuela ay alyado ng United States of America. Malaki na naman itong bintahe para sa Amerika kung oil ang pag-uusapan. Mayaman sa langis ang Venezuela. Pero ngayon, tila hawak ito ng Amerika. Ngayon, sa giyera naman na nangyayari sa pagitan ng Amerika at ng Iran at ng Israel, alam ng buong mundo na ang Iran ay isa sa mga may pinakamayaman na langis at napaka-importante din ng Iran para sa Russia. At katunayan sa giyera na nangyayari sa pagitan ng Ukraine at ng Russia, ang Iran ay nagsusupply ng mga missile sa Russia panlaban naman sa puwersa ng Ukraine. Maliban dyan mga kaibigan, napakahalaga ng Iran para sa Russia kung oil ang pag-uusapan. Ngayon, bago nagkagera ang Amerika, Israel at ng Iran, nagkaroon pa ng joint military exercise ang puwersa ng Iran at ng Russia bilang pagpapakita na sila ay tutol
sa mga pagtatambak ng napakaraming puwersa ng Amerika sa Middle East kontra Iran. Pero February 28, 2026, sabay na umatake ang United States of America at Israel sa Iran hanggang sa makuha si Ayatollah Ali Khamenei ng wala ng buhay, maging ang 48 na mga commanders nito, maging ang mga pagsabog ng napakaraming oil facilities ng Iran. Hanggang ngayon ay patuloy pa ang malalaking pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Pero nasaan ang Russia? Wala itong ipinadalang puwersa upang tulungan ang Iran. Bagkus mga kaibigan, pinuri pa ni Vladimir Putin si President Donald Trump at Israel sa kanilang strategy ng pag-atake sa loob ng Iran. Totoo kaya ito? Well, ang may sabi niyan mga kaibigan, mismong si President Donald Trump. Ang paliwanag ni Vladimir Putin kung bakit niya pinuri si President Donald Trump ay ang kanyang paraan ng pag-atake sa Iran sapagkat iniiwasan daw ng Amerika ang mga sibilyan. Pero hindi maikakaila, marami talagang mga nadamay. Pero kung hindi lang iniiwasan, mas marami pa raw. Sa gera na nangyayari ngayon sa pagitan ng Amerika, Israel, Iran, tila nananalo ang Russia dito. Paano yun? Ganito mga kaibigan, nagkakaroon ngayon ng isang napakalaking problema ang maraming mga bansa tungkol sa oil. Dahil nga isinara ng Iran ang tinatawag na Strait of Hormuz na kung saan tinatawag din itong on and off ng ekonomiya ng buong mundo sapagat malaki ang porsyento ng mga langis ay dumadaan dito pero isinara ito ng Iran. Ibig sabihin, merong crisis ngayon ng oil sa iba't ibang bahagi ng mundo. Paano naman mananalo ngayon ang Russia? Ito mga kaibigan, ibinalita ng CNN na itong si Vladimir Putin ay nag-offer ng oil o magsusupply ito ng langis sa Europe habang nagkakaroon ng crisis sa iba't ibang bahagi ng mundo sa kung sino ang magsusupply ng mga oil. Opportunity naman ito para sa Russia na makapagpuslit o makapag-deliver o makipagnegosyo sa iba't ibang bahagi ng mundo ng kanilang oil. Hindi ba't isa itong napakalaking pabor para sa Russia? At may demand pa si Vladimir Putin na kung tatanggapin ng Europe ang kanyang alok ay hindi ito papayag ng short term lamang kundi long term business talaga. Ito kaya ang dahilan kung bakit si Vladimir Putin ay hindi tumutulong ngayon sa Russia sapagkat ito ay pabor para sa kanila. Marami ang mga nagsasabi wala na raw maitutulong si Vladimir Putin dahil sa tagal na digmaan nito sa pagitan ng Ukraine pero imposible yan. Sa totoo lang, marami talagang armas itong Russia at kung gugustuhin nilang tumulong ay kayang-kaya at pwedeng-pwede nilang gawin. Marami din ang mga nagsasabi na kaya hindi tumutulong ang Russia sa Iran dahil iniiwasan nitong makipaggera sa puwersa ng Amerika. Pero may ginagawa rin si Vladimir Putin. Nais niya na mag-mediate upang magkaroon na ng ceasefire ang Amerika, Israel at ang Iran. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga malulupit na komento at opinyon dyan sa comment section. At mga kaibigan, manatiling updated. At upang mangyari yan, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. Samahan mo na rin ng like ang video ito. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.